Kasama yan sa trabaho ng isang alagad. Na kailangan natin magbasa. Kailangan natin din magsaliksik upang makagawa ng isa pang alagad. Yan. Gumawa ng alagad. Ang sabi po sa Acts 8:1, ito yung tinatawag na nagpapatunay na hindi lang yung tagapagturo po ang gagawa ng alagad. Chapter 8, verse 1 to 4. Ang sabi dito, at si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng mga araw na iyon ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea, Samaria, maliban sa mga apostol. So ang mga nagsipangalat po, dito po pala sa monitor. Ang sabi dito, si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na iyon ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia ng Jerusalem. So yung iglesia ng Jerusalem, inuusig ni Apostol Pablo. Saul pa ang pangalan niya dito. Saulo. Silang lahat ay nagsipangalan sa lahat ng dako, Judea, Samaria, maliban sa mga apostol. Ang sabi sa 3, datapot pinuksan ni Saulo ang iglesia at pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae na sila'y pinapapasok sa bilangguan. Kinukulong yung tinatawag na mga alagad. So, sa panahon ng mga tinatawag na apostol ko na ito, na mga alagad, noong unang panahon, napakatindi yung tinatawag na persecution. Pero nagkakatipon pa rin sila. Sa panahon po natin ngayon, walang hadlang para tayo po'y magkatipon. Ano po kaya nga nakalagay sa Hebreo 10:25 na huwag po ubayaan ang pagkakatipon na gaya ng inuugali ng iba. Itong time na to, kapag nagkakatipon sila sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo, papatayin sila, pwede silang patayin. Sa panahon po natin ngayon, walang hadlang para tayo po ay lumiban sa tinatawag na pagsamba. Sino nag-utos na magpabayaan ng pagkakatipon? Ang Diyos. Na may hawak ng buhay natin, may hawak ng buhay mo, di ba? Hawak ng buhay ko. Ang sabi niya, huwag po pabayaan ng pagkakatipon dahil meron tayo 7 days. May 7 days po tayo. 6 days, ang sabi ng Diyos, gawin mo lahat na po pwede mong gawin. Isang araw ang ibigay mo sa akin. Sa isang araw na yon, 2 oras yung pinakamahaba. Tapos pagdating sa iglesia, pagdating sa church, sa kapilya, matutulog pa tayo. Ang sabi ng Biblia, iharap mo ang iyong katawan bilang isang haing buhay. At huwag kayong, sabi dito, 12:1 ng Roma, kaya nga mga kapatid, ipinamamalig ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos. Maging kaaya-aya ka. Kung natutulog ka, magiging kaaya-aya ba tayo? Kung puyat ka, maging kaaya-aya ba tayo? Maging kasama dyan? Kaya nga mga kapatid, ipinamamalig ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan bilang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos. Dahil nga, binigyan nga tayo ng 6 na araw. 1 day lang yun sa Diyos. 2 hours. Na ibibigyan natin sa Diyos. Bilang paghahain, bilang ganti. Doon sa tinatawag na lahat ng kabutihan na ibinigay ng Diyos sa buong araw na ito. Sa 6 days na ito. Iningatan ka ng Diyos ng 6 na araw. Pumunta ka sa trabaho mo, ng safe, nakarating ka ng safe, nakauwi ka safe, lahat ng pamilya mo, ligtas. Tapos, ito, isang araw na ito, hindi pa natin naibigay sa Kanya. Isa sa trabaho ng isang mga alagad ay huwag paubayaan ang pagkakatipon. Kasama yan.
napakaraming utos sa tinatawag na alagad. Ano po? Yan yung responsibility natin. Una, magturo, magsaliksik. At yung tinatawag na huwag pababayaan ang pagkakatipon. Kasama yan sa tinatawag na utos ng Diyos. Huwag nating pababayaan ang pagkakatipon at kapag nandito ka sa tinatawag na iglesia, ipakita natin sa Diyos na tayo po ay excited na makamit po siya o makamiting siya. Dahil ang sabi nga, 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, Matthew, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. So tayo, mahigit tayo 3. Ibig sabihin, nandito ang ating Panginoong Kristo. 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Kaya nandito ang ating Panginoong Kristo, hindi lang natin alam kung nasaan. So malinaw na sinabi ng banal na kasulatan sa Acts chapter 8 verse 1 na hindi lang ang mga ngaral ang pagsipangalat at gumawa ng mga alagad pa. Dahil dito sabi sa verse 3 na dapat pinuksan ni Saulo ang iglesia, na pinapasok ang bahay-bahay at pinakaladkad ang mga lalaki at mga babae at sila'y pinapasok sa bilangguan. Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. So yung mga nagsipaglakbay at nagsipangalat, ang sabi dyan, ipinangaral yung salita. Ito po, ipinangaral yung salita. Sino yung tinatawag na nagsipangalat? Yung mga member. Silang lahat ay nagsipangalat, yung nasa may highlight. Silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga tao. Maliban dito sa mga apostol. So, ang mga nagsipangalat po dyan ay yung tinatawag na member. Pero sila po ay nagsipangaral sa lahat ng tao. Yung mga tagapakinig, sila po ay nangaral. Sana ganoon din tayo sa ating mga sa ginagawa natin. Na kung saan tayo mapunta, ipakita natin na tayo po ay tunay na tinatawag na kaanib sa iglesia ng Diyos. Dahil yan po itatak natin bilang mga Kristiyano. Number 2, ipangaral yung salita. Nasa Mark 16, verse 15 to 16. Yan po yung binanggit ko kanina. Pero mas maganda kung basahin po muli natin para mas lalong tumatak sa ating pong isipan. Dahil po yung mga bagay na inuulit-ulit ay mas madali pong tandaan. Mark 16, verse 16. At sinabi niya sa kanila, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, magsiyaan kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng ginawa. Basahin ko po yung chapter 16 yan. Mark 16 verse 16. Ang sabi dito sa muli kong basahin, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at yung ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sinabi sa 16, ang sino man sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas, datapot ang hindi sumampalataya, parurusahan. So ang gawain po ng alagad ay patuloy na ipangaral yung tinatawag na salita upang makagawa ng tinatawag na alagad. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi ka makagagawa ng isang alagad kung hindi mo alam yung sinasabi. Kaya dapat po, alam natin yung tinatawag na salita ng Diyos. Alam natin yung Biblia. Kasama to sa ginagawa o gagawin ng alagad. Yung tinatawag na pagtitiis. Dahil sa mundo pong ito, napakaraming bagay tayong pagtitiisan. Ang sabi dito sa Matthew 16:24, na magkang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito yung isang bagay na napakahirap gawin. Na yung mga bagay na pagtitiisan natin sa mundo po ito, na ikaw na yung nagkasala, ikaw na yung nag-argabyado, ikaw pa yung lalapit para hihingi ng pasensya.